Loves! Welcome back to my vlog. For today's vlog mga ka-loves ay maiba naman tayo, 'di ba? Mag-cooking vlog naman tayo. Wag na puro hugot, love lines na lang. Yan, naghiwa nga ako diyan ng sayote dahil ako ay magluluto ng tinolang manok. Dahil maulan ang panahon. Perfect na perfect sa maulan na panahon. Ka-loves, kumuha lang ako ng konting malunggay sa mga tanim ko. Ayan, para sa ating tinolang manok at kumuha rin ako ng tanglad. Diba? Ang ganda talaga pag meron kang tinatanim, meron kang maaani at hindi ka basta-basta manghihingi sa kapitbahay dahil meron kang sariling tinatanim. Ika nga nila, diba? Pag may tinatanim, may aanihin, diba? Tama! At tiningnan ko ang aking tinanim na alugbati at pinya. Ayan, kaya ang dumi na ang aking garden kasi lately medyo na busy. Ayan, yung nakuha kong tanglad, nilinis ko at tinugasan ko na yan. At didikdikin ko lang yan ng bahagya. Pagkatapos ay akin po siyang itatali. Yan, para hindi siya matanggal. Diba? Pag nagluluto tayo ay hindi siya basta-basta matatanggal. Diba? Hindi siya makawala. Buti po yung tanglad, tinatalian ng mais para di makawala. Pero yung relasyon mo, kahit anong tali, kumakawala. Char! Hugot yarn! Mga ka-loves, yung nakuha kong malunggay kanina, hinimay-himay ko na sa kanyang tangkay para mamaya himayin ko ulit ng maliliit yan. Pero nahugasan ko na yan mga ka-loves ha. Baka naman. Kasabi kayo, di yun nahugasan. Ayan, naghihiwa na rin ako ng sibuyas. Napakadaming sibuyas. Kasi, more sibuyas, mas malasa at masarap. Diba? Yan, hinihiwa ko lang siya ng ganyan kaliit. At yung iba pang ricados na natitira, yung bawang, nahiwa ko na, sibuyas, at saka yung luya, ay hihiwain ko na rin sila. Para mamaya, pag nagluluto tayo mga ka-loves, ay hugot na lang tayo ng hugot pag nagigisa na tayo, diba? So, less hassle, diba? Naka-prepare na lahat ng ricados. Yan, binabalatan ko lang yung luya. Kasi isa yan sa magpapasarap at magpapahealthy ng soup natin, yung chicken soup natin or tinolang manok natin, mga ka-loves. Mga ka-loves, no? Yung presyo ng gulay ngayon, grabe! Sobrang mahal. Imaginein mo yung maliit na pirasong luya na yan ay 15 pesos at itong isang pirasong bell pepper ko ay tag 600 ang kilo, 'di ba? Nakakatakot. Ang hirap talagang tumira sa Pilipinas, mga ka-loves. Kasi ang baba na nga ng sahod mo, pero ang taas ng bilihin, 'di ba? Buti sana kung tumaas yung bilihin, tumaas din yung sahod. Diba mga ka-loves? Nakakaloka. Ayan na yung lahat ng mga ricados ko, mga ka-loves. Inanda ko na talaga sila. Yan, chicken, at yung sayote ko, nahiwa ko na, at yung malunggay, nahimay-himay ko na rin. Mga ricados, bawang, sibuyas, luya, at saka tanglad, bell pepper. Ayan, inuna ko talagang gisahin yung yung aking luya. Kasi gusto ko kasi medyo medyo mag-iwan siya ng lasa talaga sa mantika. Ayan, at isinabay ko itong bawang. Ewan ko ba kasi yung iba pag nagigisa, inuuna nila yung sibuyas. Kasi mabilis masunog yung bawang. Pero ako hindi, tansyahin nyo lang yung oras sa paggisa para hindi siya gaanong masunog. Ayan. Last yung aking bell pepper. Ginisa-gisa ko na at minekos-mekos ko lang yan hanggang sa mga golden brown sila lahat. At nilagay ko na rin yung manok para magisa na rin yung manok. At manuot sa ating manok yung lasa ng mga ricados na ginisa natin. Diba? Pagkatapos niyan mga ka-loves, ilagay ko sa kawali ay iyan na. Iintayin lang natin na manuot yung mga ricados sa kanyang chicken meat. Yan. At saka pagkatapos ay
Halo-haluin natin siya mga kalabs. Imekos-mekos natin ng maigi hanggang sa mahilo yung manok at mahilo yung ricados kasama ng manok. Char! Ayan mga kalabs. Minabaliktad ko lang talaga siya para both sides ay magkaroon ng lasa o parang umami, kumbaga, ganyan. Ay, mekos-mekos ko lang sila hanggang sa mag-golden brown yung chicken. After that, yan, mekos-mekos ko lang siya. Na nga mga kalabs, kinontinue ko lang talaga yung pag-mekos-mekos sa kanya para mag-will evenly combined yung kanyang lasa. At tatakpan lang natin yan mga kalabs hanggang sa manuot yung lasa ng ricados sa ating chicken. After that mga kalabs, kukunin ko na yung aking sayote. Yung sayote na aking hiniwa. Yan. At ilagay ko lang siya dyan ng dandahan. Mekos-mekos ulit hanggang sa mahilo ang manok kasama ang sayote. Char! Papatawa lang po. Yan. Yan. Gisa-gisa lang. Mekos-mekos lang. Kasi napakasarap naman talagang kumain ng tinulang manok sa maulan na araw, diba? Malamig kasi yung araw. Mga kalabs, alam nyo ba, malamig na yung araw ngayon. Dahil December na nga, tapos maulan-ulan pa, kaya sobrang lamig. Perfect na perfect to sa panahon na to ngayon. Yan, kumuha na ako ng 2 basong tubig at dandahan ko lang siyang talagang inilagay dyan sa aking nagisang manok. Yan. At iminekos-mekos lang natin yan ulit, mga kalabs. Mga kalabs, kinontinue lang natin siyang iminekos-mekos, mga kalabs, diba? Yan. Mekos-mekos hanggang sa manuot, sa manok, at saka sa sayote natin yung lasa ng mga ricados na ginisa natin kanina, mga kalabs. At lumasa sa sabaw. Yan, at kumuha na nga ako mga kalabs ng ating pangmalakasang tanglad na galing sa aking garden. Fresh from the farm. Ayan mga kalabs, oh. Yan, at inilublob ko na nga siya dyan sa isang galong sabaw. Char. Ayan, maganda yan mga kalabs yung tanglad kasi isa siya sa nagpapasarap sa ating tinulang manok. Hindi pwedeng mawawala yan sa ating tinulang manok mga kalabs kasi siya yung nagbibigay ng aromatic flavor sa ating sabaw. Kaya nga mga kalabs, after 1 million years, char, after 3 minutes mga kalabs, ay binalikan na nga natin itong ating pinakuluang tinulang manok at sa time na ito, malambot na ang sayote at ang ating chicken meat. Ayan, hinaluhalo ko ulit para mag-combine ulit yung lasa na bumaba kanina sa ilalim dahil pinakluan nga natin ng 3 minutes yung ating tinulang manok. Ayan. Ayan. At saka sa time na ito mga kalabs, pagkatapos niyan mga kalabs, kukuha lang ako ng paminta at nilagay ko na nga sa ating tinulang manok kasi isa ito sa magbibigay ng napakasarap na lasa ng ating tinulang manok mga kalabs na mapapasabi ka talagang, wow! Ang sarap! Ay, pasensya na. At ayan pa, kumuha na nga ako ng isang Knorr chicken cubes. Knorr chicken cubes, bake the meat! Ayan mga kalabs, minekos-mekos natin ulit mga kalabs yung ating tinolang manok dahil sa oras na ito habang nag-i-edit ako ng vlog, naglalaway ako at nagugutom. Ayan mga kalabs, hintayin lang natin ulit na kumulo for about 1 minute mga kalabs para maluto lang yung mga pangpalasa na ating nilalagay. Mga kalabs, nababalikan na natin siya after 1 minute at kumukulo na siya at lutong-luto na yung ating tinulang manok. Kaya naman ay nilagay ko na itong ating malunggay, ang ating finale ingredient. Yan mga kalabs, yan. Mekos-mekos lang kasi sa tinolang manok hindi pwedeng mawala yung ating malunggay. Mawala na lang yung jowa mong walang kwenta. Wag lang yung malunggay sa tinolang manok ko. Char! Yan ang mga kalabs.
Hinalo-halo ko lang ulit para maluto na ang ating malunggay dahil ako ay nagugutom na, nagdideliryo na ang paningin ng inyong Auntie Kels. Kaya ayan mga kalabs, tingnan nyo mga kalabs, ang sarap-sarap naman talaga ng tinolang manok, diba? Sinong na